Sir Chubby. And may balak po ba kayong kausapin si Manong Chubby po para sabihin po magsuporta sa inyong pagtakbo? Sa totoo lang, honestly speaking, hindi pa talaga. Pero kami nagkakaisa at nagkakasundo na kakausapin namin para siya ay makumbinsi na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil sa maraming kadahilanan. Una, ang kompetensi. Kompetensi ng one. Kompetensi of financial. Meron po siya niyan. Kaya hindi na po yan mangungurakot. Nakakatakot po, magalan ng pangalawang Pangulo kapag kurakot din. Pero sa katauhan ni Manong Chubby Singson na aming isinusulong bilang maging pangalawang Pangulo is meron siyang financial capacity at hindi niya nakakarin pang mangurakot. At nakita naman po natin ang lalawigang Ilocos Sur kung gaano kaunlad at kung gaano na ang mga mamayan doon ay walang reklamo sa uri o antas ng kanilang pamumuhay dahil na ibibigay nung panahon pang si Manong Chubby Singson na isa pang gobernador ng lalawigan ng Ilocos Sur. Halos lahat ng kanilang mga pangangailangan ng kanilang lalawigan ay natutugunan. Maging ito man ay personal o family problem, siya ay nakaagapay sa mga mamayan o lalawigan ng Ilocos Sur. Kaya napakaganda kung mailagay natin siya sa buong bansang Pilipinas para maging kaagapay ng ating Pangulong Sara Duterte. Sir, gumugulong pa rin yung impeachment proceedings ngayon sa Kamara. In case man na bumoto na yung ating mga congressman na may probable cause, umakyat sa Senado at ma-convict po o ma-impeach at matanggal po sa pagka-Vice Presidente at ma-bar na po sa pagtakbo si Vice President Sara Duterte. Do we have any alternative po? Ano po ang balak ng ating grupo kapag ka natataon po yun? Nagkataon na ma-bar po siya sa pagtakbo sa 2020 presidential elections dahil po dun sa impeachment. So, magandang hapon muli sa ating at sa ating mga resita. So, kung sakaling man ang ating Vice President PNP sa gumugulong na impeachment ngayon, ang grupo ay hindi po nagagpili na isulong ang mga Duterte na replacement sa ating Vice President. Ipatuloy po namin na ibalagin ang Duterte para mamumuno sa bansang Pilipinas. Actually, para sa akin, for my own opinion and observation, ito ay kulay politika. Kung dadaanin ito sa legal fight, hindi naman may impeach si Sara Duterte o si Pangulong Sara Duterte. Malabong ma-impeach po. Ito po ay mangyayari lamang dahil binabraso nila. Masyado nila pinupolitika, instead na isipin nila ang kaunlaran ng bansa kapag merong umupo na may malasakit sa ating lipunan, ay hindi kabaligtaran. Kanilang pinagtutulungan at pinagkakaisahan. Nasa kanilang power, nasa kanilang pondo. Kaya lahat gagawin nila para lang masira ang ating Pangulong Sara Duterte. Kaya hindi ang 32 milyon na bumoto at nagtiwala kay Pangulong Sara Duterte ay malaking question mark po yan kapag siya ay na-impeach. Dahil ako bilang isa sa 32 milyon on one, parami na ng paramihan, baka ngayon hindi na 32 milyon ang nagtitiwala at nagkakagusto sa ating Pangulong Sara Duterte, napakarami na po. Kaya hindi po yan papayag na ma-impeach. Ang problema natin ngayon, kung sino ang mga involved sa maleta-maleta na kawan na pera, sila pa ang mga investigador ngayon sa impeachment na yan. Kaya, God knows everything. At tiwala namin mga 32 million na nagtiwala sa Pangulong Sara Duterte, ang kakampi namin dyan ay ang Diyos. Siya ang magtatadhana kung sino ba talaga ang karapat-dapat na maging Pangulo ng bansang Pilipinas dahil nakakaawa na po ang bansang Pilipinas. Sobra-sobra na ang pamumulitika. More politics but lack of service. Yan po ang nakikita namin. Kaya hindi po kami papayag, kaming mga former Marcos loyalists na nagising sa katotohanan ay
ay hindi po papayag na siya ay ma-impeach. Lalo na po kung wala namang grounds at masyadong politika lang ang nakikita namin dito. Sir, ito po bang initiative natin ay alam ni VP Sara? Nakausap niyo na po ba siya and supported po niya yung grupo? Hindi pa namin nakausap, pero meron na kaming mensaheng ipinarating sa kanya na napupusuan namin si Manong Chavit Singson na maging pangalawang Pangulo. Dahil aming nababatid na wala pa naman siya talagang napipisil kung sino ang gusto niyang pangalawang Pangulo. Pero kami nga po bilang mga concerned citizen, concerned organization ay nagkaisa at napagkasunduan na itandem si Manong Chavit Singson. Dahil nakikita namin, hindi nila mapupolitika si Manong Chavit Singson. Bakit? Dahil hindi po siya kasalukuyang government official. He is in private life. Kaya hindi nila magagawang siraan, hindi nila magagawang i-demoralize, hindi nila magagawang i-character assassination. Bakit? Para silang nagtampo sa bigas pag kinalaban nila si Vice President Chavit Singson. Sir, magandang hapon po. Sir, you're mentioning about Chavit Singson na rin. The last election, hindi siya natuloy sa pagtakbo bilang senador because of health reasons. Kung sakasakali, syempre given the age of Manong Chavit, who's your alternative pag hindi mo siya tumuloy sa inyong proposal na itandem kay VP Sara? Regarding dyan sa bagay na yan, for clarification lang tungkol sa health issue, nakita ka natin si Manong Chavit nung nakaraan pa, malakas naman at may kakayahan. Pangalawa, pagdating sa pagseservisyo naman, ang gumagana dyan ang kanyang puso, malasakit sa bayan at mamayan. Kahit nakahiga ka na sa ospital, kung talagang gusto mo maglingkod, makakapaglingkod ka. Dahil meron kang mga tao o mga sekretary na pwede mong mautusan para magbigay ng serbisyo o representative para magserbisyo. Ngayon, kung sakali mang hindi siya umayon o hindi siya namin nakumbinse, ilalagay o ibibigay namin ang final decision making sa Pangulong Sara Duterte. Siya po ang may karapatan at nakakaalam kung sino ang gusto niya talagang iupo o sino ang gusto niya maging kapartner bilang pangalawang Pangulo. Dahil sila ang magsasama, sila ang magtutulungan dahil kailangan po pag Vice at President, kailangan may teamwork, may pagkakaisa. Yun po ang wala ngayon. Magkalaban ang Vice at ang Pangulo. Namumulitika ang Pangulo habang ang Vice ay nagseservisyo ng totoo. Sir, para lang sa context mo, no, ng inyong movement, gaano karami ho yung inyong samahan, itong grupo na ito, nationwide ka po itong movement na ito, and you are saying most of the members are former Marcos loyalists. Can you please let us know lang kung ano po ba itong grupo na kabilang dito sa movement po na ito? Gaano karami? Sino-sino? Salamat po. So, sa movement na sumusulong po sa grupo na Sara Chavit, marami na po mga moment. Isa na po ang ating moment na Sara Inday at Masada at iba-iba pang mga grupo na nagsusuporta. 700 mark ang ating mga grupo na sumusuporta sa Inday Sara at Chavit. For clarification po answer doon sa ano po ninyo, ang movement na ito ay composed ng 700 groups, parallel groups ang sumusuporta po dito sa ano na to. So kabilang na dito ang kinusan ng mga bagong leaders sa Pilipinas Incorporated na composed nito ay nasa more than 10 million members kami na sumuporta noon kay Bongbong Marcos. Now nasa Sara Duterte na ang organisasyon na ito. So yan, sa 700 na organizations na sumusuporta at bumubuo dito sa movement na ito, solid po ito na para kay Sara Duterte sa 2028. In
Hindi lang po kayo puro taga Mindanao, sir. Di ba? Meron mga taga Luzon. Yeah, ang dito sa organization ko na lang, sa KBL Pilipinas Organization Incorporated, ay composed ito ng mga members and leaders na manggagaling sa Luzon, Visayas, and Mindanao.